Nagpakita po ng suporta itong si Robin Padilla kay Kibuloy, pati na rin yung isang senador. Hindi masyadong kilala. Itong senador na ito, hindi masyadong tumatatak dahil mukhang walang nagagawa dyan sa Senado. Anyway, Senator Tolentino, yan po. Walang pinagkaiba yan kina Robin Padilla. Anyway, meron silang statement, igalang daw ang karapatan ni Pastor Kibuloy, sabi na itong isang senador. Meron bang nambastos dyan sa Kibuloy niyo? Ano yon? Sino ang nambastos? Anong igalang? Kung tutuusin, dumadaan sa due process. Itong si Kibuloy. Hindi ba't ang kabastos o ang napakabastos dito ay itong si Kibuloy na hindi man lang sumisipot sa mga pagdinig? Hindi ba't kabastosan yan? Na ikaw ay ipinatawag? Ay abay, kahit siguro nga yung Pangulo, dating Pangulo halimbawa, sina Pinoy dati, pinatawag ng Senado, pero sumipot. Tapos etong si Kibuloy, hindi sisipot at gagawa ng kung ano-anong rason at alibay, kung ano-anong paawa effect. Tapos sasabihin nyo, igalang ang karapatan. Ha? Ano daw? Ang sabi ni Mr. Robin Padilla, kung pagpipilitan ng Senado o HOR ang sinasabing pag-issue ng subpoena at warrant, malaking gulo ito. At bakit magkakagulo? Diyos ko po, yung tipong mapapamura ka talaga sa mga ganitong klaseng pahayag ng isang Robin Padilla. At bakit magkakagulo? Nagbabanta po kayo? Nagbabanta kayo? Ang kakapal ng mukha, no? Na itong mga pulpul na senador. Na itong mga senador na wala naman talagang alam, wala naman talagang dunong, pero naandyan at pasaway, naandyan at nanggugulo, at sa tingin ko ay wala talagang nagagawa dyan sa Senado. Tapos mga ganito ang sasabihin. Yung ibang senador na totoong nagtatrabaho ang mamasamain na itong mga hinayupak na to. Diba? Nakakagalit din kahit papaano. Pero anyway, eto po. Ayon sa isang kongresista, hindi naman po dapat umuwi sa kasuhan kung wala namang krimen at kasalanan. Etong si Kibuloy. Kaya nga, akala siguro natin si Mr. Robin Padilla at natin si Tolentino. Akala niya siguro persecution na nga ito ginagawang investigation. Kung tutuusin nga, ulit-ulitin ko, dumadaan sa due process atong mga ito. Pero yung mga naging biktima at nag-complain laban kay Kibuloy, nasaan? Nagdurusa. Pilit na inaabot ang hustisya. Pero mailap. So sana, maging open kayong lahat na senador na tungkol nga dito sa investigation. Maging patas kayo. Halatang halata itong sina Robin Padilla at sina Tolentino. Ngayon, House Deputy Speaker and Quezon 2nd District Representative Suarez emphasizes that the House Committee on Legislative Franchises only intends to have FBI Most Wanted, and self-proclaimed appointed son of God, Kibuloy, attend the hearing. Okay. Not to bring charges against him in court, if he has not committed any wrongdoing. Kung wala talagang kasalanan, simple lang. Ba't ka matatakot? Harapin mo. Kung talagang matapang ka, kung sinasabi mo na appointed son of God ka. O diba? Pwede kang alalayan ng kung sino man na pinaniniwalaan mo na nag-appoint sa'yo. Alalayan ka niyan, di ba? Sabi nga ni Representative or Kabataan Representative Manuel, alalayan ka niyan. So huwag kang matakot. Sa pagdating naman po doon sa sinasabi ni Senator Padilla at Senator Tolentino, hindi naman po dapat umuwi sa kasuhan kung wala namang krimen at kasalanan. Investigasyon lang. Pero siguro kasi, alam sa sarili natin si Kibuloy kung gaano kalaki ang kanyang kasalanan. Sabi nga ni Senator Ontiveros, karumal-dumal. Itong mga ginawang ito ni Kibuloy na dapat talaga ay investigahan. You see, kung ito'y isang simpleng bagay lang at wala talagang katotohanan, hahantong ba yan sa mga ganitong klaseng investigasyon? Diba hindi dapat? Pero alam ng kampo ni Kibuloy na dapat siyang managot. Abay, kung ito ay yung sinasabi niya na religious persecution, at bakit? Pakialam namin sa relihiyon niyo, pakialam ng Amerika sa relihiyon. For God's sake.